Can you be definite with your answer? Parang 2012, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Not inspect. You mean, Your Honor, the actual Physically, yes. units? No, Your Honor. You do not. Ito isa sa mga nakikita nating nagiging problema natin dito, Your Honor, Mr. President. Now, all of this, ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. Ano? And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Bilyon po. Opo. Kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Kontrata rin pero siya? yes po, DPWH? for LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation, and him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin.
paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman. To continue, Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please Yes po. make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. If you Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Dahil nga po, sa pagtatanong na yan ni Senator Bato de la Rosa, ay nalaman natin ngayon na talagang malaki po ang kinita ng kumpanya ni Miss Sara Diskaya dito po sa gobyerno natin. Nagsimula po yan sa pamumuno ng Presidente Digong Duterte. Doon sila, 2016 onward sila nag-boom. At hindi naman po may kakaila, nasa mga balita yan, na ang mga kumpanya ni Sara Diskaya at ni Curly Diskaya
ay sila po ang mga top contractors nitong Duterte admin. At di ba nga po nitong nakaraang eleksyon 2025 ay sila rin ang kumbaga meron silang yung kumpanya na nakapartner ng Comelec para po dito naman sa sinasabing automation ng butuhan dito sa ating bansa. So talagang ang pamilya Diskaya o yung mag-asawang Diskaya, sila po ay mga pinagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa mga paggawa ng construction, kalsada, building, flood control, mga river wall, at pati na rin po yung Comelec ay kanilang napasok na din. So, ganun po kalakas ang matatawag na koneksyon at ganun po kalakas ang kanilang impluensya sa gobyerno natin. Dahil nga po, lahat po halos ng mga proyekto ay sa kanila napupunta. Nabanggit din dyan sa Senate hearing, nasa more or less mga 700 na mga proyekto ang kanilang natatanggap. Kaya po talagang yayaman sila ng napakayaman at makakabili po ng mga magagarang sasakyan. Nabanggit din po dyan yung mga sasakyan at yung 1 bilyon kuno na kinita nila, lahat po daw yan ay nangyari 2016 onwards. So ito ang dapat na laliman ng investigasyon ng ating Senado, 'di ba, kung ano ang mga naging dahilan at ganun karami ang kanilang mga nakuhang proyekto. At yung iba hindi po maayos ang pagkakagawa, katulad na lang nung napuntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sana yan po ang mas matignan nitong komite na ito. 'Di ba po? At panawagan din natin huwag masyadong focus sa mga kontratista. Kasi ang mga kontratista, syempre, sila po ay kaya nagnegosyo. Lahat naman siguro nung nagnenegosyo, ang gusto ay kumita at mabigyan ng maganda, marangyang buhay ang iyong pamilya. Pero ito pong mga politiko na nakakakuha ng kickback, tumatanggap ng lagay at yung iba'y tumatanggap din ng campaign donation mula po sa mga kontraktor, dapat yan po ang isa sa inyong matutukan. 'Di ba? Katulad niyan, alam natin na ang Senado kung mag-hearing parang 1 beses lang sa isang linggo. 'Di ba? So, alam niyo yung napakatagal ng investigasyon. Hindi katulad ng ng Kongreso. Ang Kongreso noon sa Quadcom, parang twice a week o thrice a week meron silang hearing, 'di ba? Depende na lang kung may mga holiday. At meron silang mga session, hindi po na sila nag-hearing. 'Di ba, sana sinsinan nila o dalasan nila ang hearing para mas lalo pong mapabilis, kasi the more na tumatagal to, the more na nalilinis po ang mga kalat. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.